So, hello po ulit. So, ang ituturo ko naman sa inyo is kung paano mag-refund regarding dun sa orders just in case po na nakapag-pay na yung customer and then ibabalik niya po yung orders niya. And then, kung paano po mag-apply ng surcharge o ng service charge doon sa order po ng customer po natin. So, dito tayo ulit sa POS. So, punta lang ulit tayo ng navigation menu. And then, punta tayo ng dining area. So, example, mag-order muna tayo. And then, example, ito yung order natin. And then, magpe-pay po tayo. So, 120 pesos and then mag-a-apply tayo ng surcharge dito sa amount na to. So, ang gagawin lang natin is click lang natin yung surcharge. And then, pwede nyo naman siya ilagay manually. Example, maglalagay ka ng 15%. Ayan. Or kaya, meron tayong naka-default dito. Which is, naituro ko naman siya kanina kung paano siya gawin. And then, mag-a-apply na po yung surcharge doon sa mismong amount na babayaran po nung customer po natin. So, ganun pa rin naman. Kung magkano yung na-receive natin na payment, is ilalagay lang natin siya. Tapos, ipipay lang natin. Ayan po. So, next naman natin is, example, nakapag-order na. And then, nakapag-pay na siya. Tapos, i-refund sa atin. So, may dalawang ways naman dyan kung paano. Pwede ka naman pumunta ng take-out or pwede ka pumunta ng table. So, ang makikita kasi natin dyan, kapag nag-take out tayo, kung mapansin nyo, meron tayo dito transaction history sa may pinaka-lower left side. Meron dyan transaction history /refunds. So, ang gagawin lang natin, i-click lang natin siya. And then, syempre, ipapakita sa atin nung cashier nung customer natin kung ano yung invoice number o ipapakita niya po yung resibo. Kasi magbe-base tayo doon sa invoice number nung mismong resibo niya. And then kapag halimbawa, may mga dates rin naman dito. Or may mga date rin siya. So example, ang i-refund natin is itong invoice number na to, which is yung 00008. So i-click lang natin siya. And then ang gagawin natin is i-refund po natin. So upon refund naman, ang mangyayari naman dyan is, example, meron tayong i-refund na isang Tapsilog. So, click lang natin siya. And then, syempre, mag-a-ask din si POS natin kung ibabalik ba natin siya sa inventory or hindi. So, may options din naman dyan. And then, yung reason, kung change item naman siya, ilagay nyo na lang. And then, ang mangyayari dyan is i-confirm na lang natin siya. So, upon checking naman doon sa order natin, so, ang mangyayari dyan, magle-less na po yung Tapsilog dyan. So, kung mag-change item naman siya or change order po ang mangyayari, so, ang gagawin na lang po natin dyan is pwede tayong pumunta ulit ng dine-in or sa table or kaya pwede nyo namang idaan na lang sa take-out. Tapos, kung ano po yung o-orderin niya or yung i-change menu niya, so, i-click lang ulit natin and then, tsaka na natin siya ipipay. So, another invoice number na naman po siya. So, ganun lang naman kung paano tayo mag-apply ng service charges or yung mga surcharge. At the same time, kung paano tayo mag-refund. So, thank you po.